nagagandahan at umupuhang anak ng Diyos. Amen. I'm so grateful today for this wonderful privilege na makapag-testify po sa inyo and mag-share sa goodness ng Lord sa aking buhay. And first, I want to introduce myself. I'm Angelita Gonzalez Roque, and for short, Ate Ita. And ang iba yung tawag sa akin ay Ita Rockstar. Yeah. No, so, ako po ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Accountancy. And ako po isang CPA na ngayon. CPA stands for Certified Prayerful Ambassador for Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bago po ako nagkasakit, ay nakapagtrabaho pa ako. First po sa Ilagan sa amin, sa isang drug testing center. And then I decided to work sa Manila for a greener pasture. At parang gusto ko rin maranasan yung maging independent to work on my own. So, nagtrabaho po ako sa isang pizza company. Umpisa po nasa accounting department po ako. And then nag-serve po nila ako sa sales and marketing under convenience store department as a telemarketer. Ako po yung kumukuha ng sales order through phone. And then after 8 to 10 months, by the help of the Lord, ako po ay na-promote. Ako po ay naging supervisor. Hawak ko po ang lahat ng Mills Top 7-Eleven outlets zone area. Sa lahat po ng sa Luzon. And lahat po ng convenience store ng mga gasolinahan. Katulad po ng Petron Treats, mga Caltex Star Mart. So, nagsusupply po kami ng mga frozen products doon. Katulad ng mga pizza bars, mga ganyan, microwavable na pagkain. So, dahil po sa hindi nasahang pangyayari sa aking buhay, ako po ay nagkasakit. So, in short, ako po ay nag-resign. And it's very painful po sa akin yung mga time na yun. Pero wala pa akong nagawa dahil hindi ko na pumagpanan yung aking trabaho. So, I need to resign. So ngayon po, I'm a person with disability. I'm blind due to diabetes. And I'm a dialysis patient. Twice a week po akong nag-dialysis. And magte-13 years na po akong magda-dialysis sa October with the grace of the Lord. Napakabuti po ng Diyos sa aking buhay because He sustained me. He empowered me na hindi ko po lubos maisip kung paano ko po na-overcome ang mga bagay na yun. When I'm in the darkest point of my life, hindi po madali. Pero as a dialysis patient po, nagsusubok po ako sa lahat ng aspeto ng buhay. Pero hindi po naging hadlang ang mga bagay na yan para hindi ko mapagsilbihan ng ating Panginoon. Dahil po sa part ko, sabi ko nga, mahirap, dahil hindi ako nakakakita, compared po dun sa mga kasama ko ng dialysis, na medyo less yung hassle sa kanila sa pag-ilos, pagdalaw-dalaw, dahil hindi sila kailangan i-assist pag may pupuntahan sila. Maliban na lang po dun sa mga pasyente, sobrang hina, kailangan sila i-wheelchair. Napakabuti po ng Lord, hindi ko po maumbos maisip kung paano ko po na-overcome yung mga panahon na nag-struggle ako sa aking health, na para bang feeling ko it's the end of the line for me, na hindi ko alam kung may bukas pang naghihintay para sa akin. But God is so good, so gracious to me.
Hindi niya ako pinabayaan. Na kahit naguguluhan ng isip ko noon, na sabi ko, Lord, ano na ba ito nangyayari? Pasok ako sa hospital, check up dito, laboratory doon. Minsan nasasabi na nga ng guard, ikaw na naman. Pasok ka na naman sa hospital. No, so, grabe po yung naranasan ko na to the point na kahit yung family ko ay nahihirapan din. Nahihirapan din ako na ano ko silang gano'n na to the point na wala na kaming resources, nagkukulang na kami financially, dahil maraming gastos, maraming mga gamot na dapat bilhin, na nabugbog ang katawan ko sa kainan ng gamot, 15 to 20 tablets a day, umabot yata ng 25. No, so ang daming gastos. I feel the pain na nakikita yung family ko na gano'n. Na nagsasuffer din sila dahil sa akin. So sabi ko, Lord, ano na to? Ano na? No? Walang gabi na hindi ako umiyak sa Panginoon. There are sleepless night, para bang nightmare, bawat gabi. Walang umaga na hindi ko tinanong ang Lord, Lord, bakit ako? Bakit hindi na lang yung iba? Ang dami namang mas masasama, Lord, pero bakit ako? Ang bata ako pa, Lord. Inuumpisahan ko pa, Lord, yung pangarap ko, inend mo na, Lord. Inabot ko pala yung career ko, Lord, inend mo na. Ayaw ba akong makita maging masaya, Lord, maging successful? Paano na, Lord? Wala na akong magagawa. Wala nang kwenta ang buhay ko. Until one day, nangusap po ang Lord sa akin. Nangusap sa akin. Gusto ko ang Panginoon. Habang nakaupo ko sa labasan ng bahay namin, awak ko yung gitara. Umaawit ako sa Panginoon. Nagumuluha ako. Pero sabi ng Lord sa akin, anak, be still and know that I am here. Be still and know that I am God. Na hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako sa laban mo, anak. I will give joy and melody in your heart. Yang kahinaan mo, gamitin ko yan para maging kalakasan mo. Yung kasakitan mo, gamitin ko yan para makita nila yung kapangyarihan ko sa iyo. Yung disability mo, gagamitin ko para makita nila yung glory ko sa iyo. Sa tuwing kumaawit ka, tumutugtog ka ng mga papuri para sa akin, anak, nalulungkot ako. Na hindi mo na mamalayan, maraming tao na-inspire, na-encourage, nagiging kalakasan ka sa mga taong may kabigatan, may pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. May mga tao na nababago ang kanilang pananaw at na-realize nila na ang buhay nila ay mahalaga at may magagawa sila kasama nila ang Panginoon. Sa pangungusap ng Lord sa akin, no, na-realize ng Lord na ang buhay ko ay mahalaga. Na ang buhay ko ay pwedeng magamit sa kanyang kalatian. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, if it's your will, thy will be done. Here I am, Lord, gamitin mo ako for your own glory. Palakasin mo ako, Panginoon, and I will serve you all the days of my life. Hindi ko pa namamalaya, unti-unti. Umaayos po ang aking pakiramdam, malakas ako. And at the time na maayos na po ang aking kondisyon, I decided to serve the Lord. Na kahit na marami pang mga pagsubok palagi, God empowered me.
pinaranas na sa akin na ang isang katulad ko ay pwede maging kagamit-gamit. And I thank the Lord for what He had done for me. I thank the Lord for giving me His perfect love, even though I don't deserve it. And I'm being motivated by His amazing love, grace, and power, and faithfulness. That's what keeps me growing in this life. That's why I serve Him with all my heart, with all my soul, with all my mind and strength. That by His mighty hands, He gives me the power, the joy, the courage, the wisdom, and faith to face and overcome such trials. Hindi niya ako hinayaan na manatili lang sa balik ng kalagdaman. Hindi niya ako hinayaan na manatili na mahina, talunan. God sustained me. Hindi ako pinabayaan. At kahit gaano man kalaki o kahigante ang problema ang aking kakaharapin, basta kasama ang Lord, nakaslog kong kakaharapin. Hindi ako matatakot because I have a big, big God that can do greater things in me. Amen. I have a big, big God na kayang solusyonan yung mga problema, yung mga pagsubok na hindi kaya. I have a big, big God that will make a way where there seems to be no way. Our God is greater. He turned impossibilities to possibilities. And through Him and in Him, all things are possible. Amen. And He's the God that turned my sadness into gladness. He turns my sorrows into joy. He empowered me and let me fly high and soar like an eagle. That's why I'm here, standing firm in front of you, proclaiming and testifying the goodness and miraculous ways of God in my life. Sino po bang mag-aakala na isang katulad ko na may kapansanan, hindi nakikita, may sakit, dialysis patient, ay magagamit pa sa ubasan ng Panginoon in many ways. Kahit ako po, hindi ko po yung maisip kung paano po nagagawa ang mga bagay nito. It's only by the power of God. Alam niyo po, ang isang dialysis patient, ang routine niyan, hospital, bahay lang. Dahil mahina po ang mga katawan namin. Mahina sa init, mahina sa lamig. At lalo na po yung mga thighs, bugbog po ang katawan nila sa pagdadialysis. Kaya ang mundo nila ay nasa dialysis na. But God is so great and faithful. Dahil po, totoo lang dami na pong ganap sa buhay. Minsan nga, sa bahay, ako yung lagi tinatanong, o saan ka na naman pupunta? O sino pa yung bulag? Siya yung laging lumalabas. No? Ako yung hinihintay sa gabi para bubuksan ng pintuan. Dahil marami pong mga kaibigan, mga kapatiran, mga batchmates ko na labas lang tayo, coffee pension tayo, may mga ganun po. So, nakikita po ako kung saan-saan, napa-experience sa akin ng Lord, na pwede ko pa rin gawin yung mga bagay na ginagawa ng mga normal na tao na nakakakita. Minsan nga kapag lumalakad kami nila, Pastor Chris, minsan nakakalimutan niyo, bulag ako. Nang lumalakad siya, hindi niya sinasabi o baba, o ano. Nakakalimutan niya. Meron pa minsan, nagpunta kami ng mall, dito ka muna na yun at magtitingin lang kami.
Ang tagal ko na pong naghintay na mga more than 30 minutes na. Yun pala nakalimutan po nila ako. Nakalimutan niya ako doon. Binalikan niya ako, alam nakalimutan lang. Diba? So, grabe po. Napakabuti ng Panginoon. Hindi ko lubos maisip kung paano ko po nagagawa mga bagay na yan. No? Kung babalikan ko po yung mga taon na talagang hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Pero grabe si Lord. Grabe siya kung kumilos. May mga time na nalalagay ang buhay ko sa critical. Pero Lord, si Lord, lagi niya dinudugtungan ang buhay ko. Lagi niya akong binabangon. Lagi niya akong pinapalakas at nakaka-recover. Napakabuti po ng ating Diyos. Yes, amen. Hindi ko man po natatanggap pa ngayon yung physical healing na inaasan ko. But I know, I still pray to God. He will give it in His perfect time. But I believe I received my spiritual healing. God healed my spirit. God healed my soul. God healed the pain that is deep within me. Na kahit sino hindi kayang tanggalin o pagalingin. Si Lord lang yan. Hindi ko po makontain yung love ng Lord sa akin. Yung grace and mercy niya. Kaya, binibigay ko po ang lahat sa ating Panginoon. Hindi ko po sinasabi na perfect na ako ngayon. Hindi po. Nakakaranas pa rin ako ng mga iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Pero, pag naranasan ko ang mga bagay na yan, ang una ko lang pong ginagawa, lumalapit ako sa ating Panginoon. I sing praises to Him. Yes. I dwell in His presence. Hallelujah. Because siya na yung makakapawid ng lungkot, ng fear, ng doubt. Siya lang yun. And I always declare in my life that I am victorious. Because my God is victorious. That I am born to be a champion. Hallelujah. That I am more than a conqueror. Amen. Amen. That greater one is lived in me, and that is Jesus. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa kanyang habag sa akin. Hallelujah. Alam niyo po kung papipiliin ako, kung yung buhay ko po noon na nakakita ako, ngayon na may sakit ako at hindi ako nakakita. Mas pipiliin ko po yung ngayon. Kasi nagkaroon po ako ng Jesus sa puso ko. Nagkaroon ako ng right connection sa Panginoon. Nalaman ko yung significance ng buhay ko. Na ano man yung purpose ng Lord sa buhay ko, I will put my full trust to the Lord. And I believe that He holds my days and future. Kaya, mga kapatid, kung feeling mo ngayon, may kabigatan ka, may pinagdadaanan ka sa buhay na akala mo wala nang solusyon, lumapit ka lang sa Panginoon. At naway yan ay hindi maging hadlang para hindi mo pagsilbuhan ang ating Panginoon. Serving God is not easy. Marami pong kaakibat na sakripisyo yan. Nakakapagod, pero hindi sayang. It's all worth it. Because at the end of this journey serving the Lord, meron pong gantimpala na naghihintay sa atin. Meron tayong assurance
ba napakasarap pag marinig pagdating ng araw o makatagal, well done, my good and faithful servant. Hindi po ba napakasarap yun? Nagantimpala mula sa Panginoon na hindi po kaya ibigay ni naman. Kaya mga kapatid, huwag tayo magpatupik-tupik. Ngayon na po ay ang buhay natin ay paggamit po natin sa Panginoon. Dahil sa Kanya po, hindi tayo talo. Lagi tayong panalo at lagi tayong ipapanalo ng Panginoon. Kahit mahirap, kahit anumang problema ang dumating, basta kasama natin ang Diyos, lahat ay posible. Amen? And church, always listen and believe and follow the voice of truth. And that is Jesus Christ. And we must always dwell in His presence. Dahil sa Kanyang presensya po, we could truly find true love, peace, joy, contentment, and satisfaction. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon sa Kanyang kadakilaan at kawalatian. Nararapat lamang sa Kanyang lahat ng papurit pagsamba. Nararapat lamang itong buhay na ito ay maging kagamit-gamit sa Kanyang kawalatian. That you and me can make a difference in this society and community. Amen? Na ating declare, ihayag ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Hallelujah. Palagpakan niya po na ating Panginoon. Hallelujah. At ngayon umaga po, nais ko pong awitin ang ating Panginoon. Ito pong awitin na ito ay akin pong ginawa para po sa ating Panginoon. Pangako mo ang tanging kong mamauni.
you